Maraming nilalang sa mundo ang hindi pa tuluyang nailantad sa mga tao. Maraming lihim at misteryo na nangangailangan ng pagtuklas, pagsaliksik at pagkumpirma. Ngunit paano kung ang isang lihim ay bigla na lamang mabubunyag ng hindi sinasadya dahil ang taglay na lakas at kapangyarihan ni may pangtapat? Sa likod ng pagiging matayog na pagyaman ay ang lihim na siyang pinangangalagaan ng angkan ng isang taong minana ang bagay na yon mula sa kanyang mga kaninu-ninuan. Taong Cogita, maniniwala ba kayong may isang angkan na may lahing Chinoy ang may pinangangalagaang halimaw na taong Cogita? Ito'y tunay na karanasan ni Rindo, hindi niya tunay na pangalan. Isang mayamang Chinese na itago na lamang natin sa pangalang Don Rafael. Taong 1992, sa isang hotel na pag-aari ni Don Rafael, hindi niya tunay na pangalan. Doon nagtatrabaho si Rindo bilang maintenance. Panggabi siya at sa loob ng 3 taon niyang nagtatrabaho sa hotel na yon, ay may isang malawak na silid na ang sabi ay bodega. Ang hindi pa niya napasok at nalinis at kahit sino'y bawal na pasukin yon. Wala naman sa kanya. At bilang isa sa mga empleyado sa gusaling yon, ay maayos niyang sinusunod ang patakaran ng kanilang amo. Medyo tago at pinakadulong bahagi na yon ng napakalaking gusali. Ikaw rin to, akin gusto bigay regalo. Ikaw sipag, bait, sunod sa akin utos. Wika sa kanya ng kanyang among si Don Rafael. Isang hapon matapos iabot nito ng personal ang kanyang sahod. Nagtaka siya dahil triple yon. Ang laki naman ng bonus, boss. Anong nagawa kong ikinatuwa nyo? Mukhang pagkuskus ng saig at tinidoro lang naman ang ginawa ko dito sa loob ng 3 taon eh. Oo, tagal ka na serbisyo sa akin. Kaya ikaw tanggap bonus laki. Nako, salamat boss. Nakakatuwa naman. Ako isa lang hiling sa'yo, Dindo. Rindo po boss, hindi po Dindo ang pangalan ko. Nakakatuwa naman po kayo boss. Hayaan mo na. Basta akin utos, ikaw linis bodega. Gawin mo agad bukas ating gabi para ako tuwa sa'yo, ha? Bodega? Di ba yung po yung bawal pasukin, boss? Oo, ikaw pasok linis bodega. Bukas ating gabi. Oo naman, boss. Walang problema. Akong bahala. Simpleng bagay na paglinis lang yan, boss. Kaya gaano man kalawak yan, yakang-yaka yan. Masayang tugon ni Rindo rito. Kung ganito kagalanting boss ba naman ang magbibigay sa iyo ng malaking halaga ng pera, bakit hindi mo susundin? Sa kasimpleng bagay lang naman ang paglilinis, yun na nga yata ang pinakamadaling gawain sa katulad niyang second year high school lamang ang kanyang natapos. Nagpapasalamat pa nga siya hindi sa mga mabibigat na trabaho ang kanyang bagsak, katulad na lamang ng pagiging construction worker. Kinabukasan ay naikwento niya sa kanilang manageran tungkol sa binigay sa kanyang malaking bonus ng kanilang amo, maging ang utos sa kanya na paglilinis sa malaking bodega na maigpit na ipinagbabawal na pasukin ng kahit na sino. Rindo, kinakabahan ako at hindi ko yata kaya na may mangyayari sa iyong masama. Kaya mabuti pa'y lumiban ka na muna. Sabihin na lamang natin na tapos mo nang linisin. Hindi naman yata pumapasok doon si Don Rafael eh. Ano pong ibig mong sabihin, Manager Iligan? Hindi naman pwedeng pagkatapos kong tumanggap ng bonus eh basta na lamang po akong magsisinungaling. 3 taon na rin ang nakaraan simula nang mai-hire kang maintenance sa hotel na ito, hindi ba? Opo, Manager, bakit po ba? Rindo, matagal na akong manager sa hotel na ito. 3 dekada na rin yata. At 3 dekada na akong pipi at bingi sa mga nangyari sa hotel na ito. Sa ngayon, hindi ko yata kakayanin kapag nagkataong pang-ilan ka na sa mga taong nawawala sa gusaling ito. Ano pong ibig niyong sabihin, Manager? Naguguluhan po ako sa inyo. Lahat ng mga janitor na pumasok sa bodegang yon hindi na nakita pa. Hindi na nakalabas ng bodega at hindi rin nalaman kung ano ang nangyari. Dahil sa kwento ng Manager Iligan niya, ay mas naintriga siyang pasukin at alamin kung ano bang mayroon sa loob ng bodegang yon. Lumiban ka na lamang bukas, Rindo. Ako nang bahalang gumawa ng alibay kay Don Rafael. Basta huwag ka magpapakita ng 1 linggo. Depende po, Manager. Hindi naman po ako nababahala eh. Anya pa rito. Yun ay dahil sa tangan niyang mutya ng buwaya
Bigay ito ng kanyang lolo matagal na at sabi nito sa kanya ay proteksyon ito laban sa lahat ng mga elemento, aswang, anumang uri ng halimaw. Kaya malakas ang kanyang loob dahil sa alam niya ang bisa ng mutya sa kahit na sino mang may tangan nito. Naku Rindo, wag mo sabihin na hindi kita pinaalalahanan. Sinabi ko na sa iyo ang lahat dahil ang bigat ng konsensya sa ganoong bagay. Bakit nga ba sa tagal nang nangyari to, ngayon mo lang sinabi? Sa akin mo lang sinabi, Manager Iligan. Noon kasi hindi ko pa naisip at hindi ko pa napagtagpi-tagpi ang lahat. Pero ngayon, mukhang napagtanto ko ng totoo nga ang hinala ko. May kung anong nilalang sa loob ng bodega na pinapakain ng Chinoy nating amo kada 3 taon. Baliwala pa rin yon sa kanya. Kinabukasan ng gabi, inihanda niya ang sarili. Kumain ng marami. Dahil tiyak na hindi pagkuskos ang kanyang gagawin sa loob ng bodega. Pagbungad pa lamang niya sa labi ng hotel ay pag-aalala na kaagad ang rumistro sa mukha ni Manager Iligan. Bakit ba hindi ka nakikinig sa akin? Gusto mo bang mapahamak? Manager, hindi natin malalaman ng lahat kung hindi natin susubukang diskubrehin. Huwag kang mag-alala dahil akong bahala. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Ako ang kinakabahan sa iyo, Rindo. Huwag kang kabahan, Manager. Kaya kong sarili ko. Ano bang may tutulong ko? Gusto mo bang pasamahan ka ng 2 pa para naman may kasama ka at malayo sa kapahamakan? Hindi, wag na. Baka may mapahamak pa kapag may kasama ko. Baka hindi ko mailigtas pagsisihan ko pa. Sigurado ka, itong flashlight, baunin mo ito. Pwede mo itong ikabit sa ulo mo habang naglilinis. Baka bigla mag-brownout doon. Salamat naman, Manager. Buo pa rin ang loob niyang pasukin ang bodegang iyon sa utos ni Don Rafael. Hating gabi nang pasukin niya yon. Bungad pa lamang ng pintuan ni napatakip na siya ng bibig. Ang lansa, hindi niya mawari ang amoy. Ilang sandali pa'y narinig niya ang ingay ng pagtampisaw sa tubig. Parang may swimming pool sa loob ng bodegang iyon at may kung anong nagtatampisaw doon. Ngunit sa paghakbang niya papalapit sa ingay ng tampisaw ay bigla namang naging tahimik. Napahina ang kanyang mga hakbang dahil na rin sa pagtataka. Laking gulat niya nang biglang bumulaga sa kanyang isang taong pugita. Isang higanting taong pugita. 5 beses higit ang laki nito kaysa sa kanya. Sa wakas, may ipinadala na namang pagkain. Busog na naman ako nito. Saad nito sabay ligkis ng 2 galamay nito, kaliwat kanan. Ang isa'y sa balakang at ang isa naman ay sa kanyang mga paa. Ginapos siya nito kaya madali siyang nanlaban. Inipon ng buong lakas, hinagisan ng mapambunganga ng nilalang na yon. Ikaw palang tinatago ni Don Rafael. Ikaw ang bibiktima ng maraming tauhan sa hotel na ito. Hindi ko hahayaang maisunod sa hanay ng mga yon. Makikipagtuos ako sa iyo. Anong kakayahan mo para kontrahin ako? Isa ka lamang hamak na pagkain, alay sa akin, para mas lalo ko pa silang bibigyan ng napakaraming yaman. Sa tingin mo magiging pagkain mo lang ako? Papayag din naman kaya ako? Abay ano kayo? Humalakak ang nilalang, muling pumulupot sa kanyang mga galamay nito. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang kumalas sa pamamagitan ng pag-ikot. Bakit ba napakalakas mo? Saka napakainit ng katawan mo. Hindi kita kayang hawakan ng matagal. At lalong hindi mo ko kayang kainin. Baka mauna pa kitang mapas lang. Wag. Lumabas ka na rito. Hahayaan kitang mabuhay. Hindi ko rin guguluhin ang iyong buhay. At tinitiyak kong ibibigay ko sa iyo ang karangyaan. Bakit sila nag-aalaga ng kagaya mong halimaw? Ang kagaya mo dapat pinapas lang eh. Higit na mas pinapahalagahan ng kagaya ko kaysa sa inyong mga ordinaryong tao. Dahil kaya kong magbigay ng higit na kayamanan. Biglang may iniluwa itong mga bagay. Ito ang itim na likidong nilalabas ko. Hintayin mong matuyot at magiging itim na diamante ito. Ito ang ibinibigay kong kayamanan kay Don Rafael. Kapalit ng buhay na iniaalay niya sa akin. Wala kayong puso. Inosenteng buhay ang kinikitil at kinakain mo. Ganito ang buhay. Anong magagawa ko? Inaalagaan ako at nireretwalan para sa yaman.
At maswerte ka dahil may kakaiba sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang bumabalot sa pagkatao mo. Pero batid ko ang lakas ng kapangyarihan na mayroon ka. Hindi ka ordinaryong tao lamang. Makakalabas ka na. Huwag mong isipin na paslangin ako dahil buong angkan mo. Kaya kong tugisin. Labas na! Mabilis siyang lumabas matapos utusan ng taong pugita. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa loob ng bodega, ngunit batid niyang nakaabang sa labas si Don Rafael. Sa ganoong kalalim na gabi ay gising pa ito at halatang hindi mapalagay dahil paroot parito ito sa harapan ng bodega. Para itong nakakita ng multo nang buksan niya ang bakal na pintuan ng bodega. Mabilis itong pumasok sa loob ng bodega at kinandado muli yon. Don Rafael, hindi mo yata inaasahan na makakalabas ako ng buhay. Tama ba ako? Talagang nakaantabi pa kayo rito ah. Hindi, wala. Ako hintay. Ikaw tapos trabaho, tapos pasok na. Pasok na ako. Ako tingin niyo gawa eh. Ganun ba? Para sa itim na diamante ba? Pasensya na boss, natalo ko siya. Kaya sa akin ay binigay ang yaman na dapat ay sa iyo mapupunta. Ang galing mo ah. Ang daming inosenteng buhay ang nauto mo. Bibigyan mo ng 30 mil tapos kapag nakain sila, ang balik sa iyo ay milyon-milyon. Ang galing. Ano? Ikaw dami na alam ah. Ako hindi payag. Ikaw bigay sa akin diamante. Kung hindi ikaw bigay, ikaw patay aking tauhan. Bigay mo aking diamante ah. Kung ang halimaw na alaga mo'y napaluhod ko, ikaw pa kaya. Hindi ko ibibigay sa iyo ang mga diamante dahil sa akin ito ibinigay ng halimaw. Ngunit hindi ito nabahala. Bagos itinawag nito ang tauhan. Pumalakpak lamang ito at sandali ay 4 na tauhan na kaagad ang lumapit. Parehong mga armado, may nakakabit na mahahabang baril sa balikat. Ikaw hindi bulag. Kita ikaw bala baril. Akin dami tauhan. Hindi ko nga kinatakutan yung halimaw na yon. Yan pa kayang mga mahahabang baril. Wala yan, Boss Rafael. Rumihistro ang galit sa mukha ng Don matapos niyang sabihin yon. Sumenyas ito sa mga tauhan at matapos nitong sumenyas, ay pinaulanan na siya nito ng mga bala, ngunit tila baliwala naman yon sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nasaksi ang buhay ang bertud ng buwaya na binigay sa kanya ng lolo minggit niya 2 taon nang nakakalipas. Ilang beses nitong nailigtas ang kanyang buhay. Kaya pala ang sabi ng kanyang lolo noon ay hindi nakakatakot ang panganib sa paligid. Yun ay dahil sa bertud na mayroon siya. Hindi may pinta ang mukha ni Don Rafael. Batid nitong may bumabalot na kung anong bagay sa kanya. Maging yun ay pinagkakainteresan nito. Ngunit nang mapagtanto nitong hindi siya kaya, maging ng kanyang mga tauhan ay hinayaan niya siyang makatakas. Ikaw tahimik lang. Hindi ingay ganap loob bodega. Kung hindi ikaw akin libing buhay. Hindi siya sumagot. Nang tuluyan ng mabuksan ng bodega ay diretso na siya sa labas. At hindi niya akalaing nakaabang sa kanya si Manager Iligan. Naku Diyos ko, salamat naman at nandito ka na. Bakit ang tagal mong lumabas? Kanina pa ako naghihintay at nag-aalala dito sa labas. Teka, ano yung amoy mo? Ang lansa, nakakasuka ka. Ano bang nilinis mo sa loob ng bodega at ganyan ang amoy mo? Maligo ka nga doon. Mabuti pa nga siguro manager, maligo muna ako. Pati ako hindi na matiis ang amoy ko eh. Ang problema, wala yata akong dalang ekstrang damit. Paano to? Uuwi pa rin akong basaan nito. Ano ba yan? Sige na, maligo ko na doon. Hahatiran na lamang kita ng damit. Maghahanap ako sa bag ng pwede sa'yo. Naku Rindo, mapagkamalan pa tayong may relasyon ito eh. Naku manager, pero pasensya na. Wala akong interes sa mga bakla eh. Pasensya na talaga. Ano ka ba? Kahit bakla ako, hindi rin naman ako maharot no. Kontento akong ganito, kahit walang nobyo. Syo, ang baho mo, tuka na nga. Madali siyang humakbang patungo sa banyo. Habang nasa ilalim ng shower ay hindi niya maiwasang maisip ang malansang galamay ng taong kugita. Lalo naman ang amoy patay na hininga nito. Nakakatiring nilalang ngunit hindi ka panipaniwala na lumuluwa ito ng mga diamanting kulay itim. Maging ang mga diamanting nasa bulsa niya ay sinabon niya at maiging hinugasan. Ito palang nagbibigay ng yaman sa ilang tao ng lipunan. Halimaw sa likod ng yaman. Mabuti na lamang at may tangan akong bertud ng buwaya. Kwento na lamang di sana ako ngayon. Ngunit dahil sa bertud ng buwaya heto at may nakamkam din akong yaman. Ayos na rin, abay kamuntik akong mapahamak.
Dapat lang na may gantimpalang pakikipaglaban ko sa halimaw na yun eh. Anya habang patuloy na kinukuskos ang itim na diamante. Siniguro niyang mawala ang lansa maging sa kanyang damit. Siniguro niyang mawawala lahat ng amoy ng halimaw bago siya titigil sa paliligo. Halos isang oras din siyang naroon bago niya marinig ang katok ng Manager Iligan. Ang tagal rin do. Kunin mo na nga lang itong damit mo. Babalik na ako sa opisina. Agad niyang binuksan ang pinto. Nang iniabot sa kanya ng manager ang ibinigay nitong damit, ay minamata nitong itim na bagay sa sahig ng banyo. Ano naman yan, Rindo? Sabay turo nito ng gabutil na bagay na kulay itim. Kumikinang ito sa refleksyon ng ilaw kaya na intriga ang manager. Ang alin ba, Manager Iligan? Ang itim na maliit na pirasong kumikinang sa sahig. Muli nitong itinuro kaya sinundan niya ng tingin ng daliri nito. Yan, ay ano lang yan. Peke yan sa kwintas ko yan. Palawit. Nahulog yata, manager. Kukunin ko lang. Sayang din. Nagagandahan kasi ako sa ganyan eh. Akala ko naman tunay. Kumikinang kasi. Saka ang ganda ng pagkinang niya. Parang tunay. Tunay? Saan naman ako kukuha ng tunay? Ang kagaya kong isang kahig, isang tuka. Naku na lamang. Tumawa pa siya sabay sulyap sa manager. Hindi niya alam kung maniniwala ba ito sa kanya. Tingin niya naman kasi alam nito ang pagiging mahirap niya. O siya, bilisan mo na dyan nang makauwi ka na. Mabilis niyang isinarado ang pintuan at madaling pinulot ang piraso ng diamanting hindi niya namataan kanina. Maraming nagsitalsikan kanina nang linisin niya ang kanyang kamay. Hindi niya nakitang may naiwan pa sa isang sulok. Matapos maligo'y binalot na niya sa supot ang kanyang basang damit kasama ang mga maliliit na piraso ng diamanting nasa bulsa pa rin ng kanyang itim na pantalon. Diretso na siyang umuwi ng bahay. Mag-isa lamang siya sa bahay niya dahil simula nang iwanan siya ng kanyang asawa kasama ang kanilang anak upang sumama sa kerido nito. Wala na siyang hangad na iba. Ang makakain at magkaroon ng kaunting ipon ay ayos na sa kanya. Ang mahalagay wala siyang ginawa. Hindi niya binigyan ng sakit ng ulo ang dating asawa dahil wala naman siyang bisyo at barkada. Ang totoo ay hindi pa nga ang mabarkada at ang kirido nito na dati pinagseselosan niya. Yun na nga ang dumali sa kanyang asawa. Ayaw pa ng mga itong umamin noon ngunit nang maaktuhan niya, saka lamang ang mga ito nagkaroon ng hiya. Lumayas, isinama pa ang kanyang anak. Hindi nga pala siya sigurado kung siya ba talaga ang ama ng batang yon. Baka ang kirido rin niya sa kanya lamang ipinapaako. Pilit na lamang niyang iwinaglit yon sa kanyang alaala. Kahit pagod na siya, puno pa rin ng napakaraming eksena ang kanyang isipan. Lalo na nang sumagi sa kanyang isipan ang pakikipaglaban niya sa kugita. Pilit na lamang rin niyang inalis yon sa kanyang utak. Pilit na pinapaantok ang sarili hanggang sa tuluyan siyang hilahin ng antok at makatulog. Kinabukasan ay nagising siya sa alingaw-ngaw ng tunog patrol ng pulis. Napakarami. Iniisip niya na may raid na naman ng mga drug user at drug pusher. Hinayaan niya na yun at muli siyang umidlip dahil sanay naman siya na pabalik-balik na ang panguhuli sa mga adik sa kanilang baryo. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya nang biglang may sumipa sa kanyang pintuan. Kasabay ng pagbangon niya ang pagbungad ng ilang mga pulis sa kanyang harapan. Isang suwat ang tumalon mula sa bintana. Dinambahan siya sabay posas. Sobrang bilis ng mga pangyayari at hindi man lamang niya napaghandaan ng lahat ng yon. Ay, teka boss. Bakit ako? Wala naman akong ginagawa . Hindi po ako adik at lalong hindi ako kriminal. Oo, hindi nga. Kaso'y magnanakaw ka naman. Abay, kalaboso pa rin ang labas mo. Nagnakaw? Nagpapatawa ba kayo, boss? Kailan pa nadawit sa nakawan ng pangalan ko? Naku, kahit mag-imbestiga kayo, hindi pa kailanman nagkaroon ng issue ng pagnanakaw ang aking pagkatao. Sa presinto ka na magpaliwanag. Itong bag na ito sa ito, hindi ba? Tanong ng isang pulis sabay angat ng kanyang bag. Nagtaka siya dahil ang huli niyang pagkakaalala 3 araw na niya itong iniwan sa locker niya sa hotel. Oo, pero naiwan ko naman yan sa lagayan ng mga gamit ko sa hotel . Bakit nasa inyo yan? Teka sandali. Frame up ito sa akin . Basta ang sabi mo'y sa'yo ito. Wala nang maraming salita. Pag-amin mo'y sapat na. Akin nga yan, boss. Bakit ba? Ano bang nangyari sa bag na yan? Naglakad ba? Abay kagaling naman at nabuksan niyo ang locker ko sa hotel.
Mukhang nahuhulaan ko na ito ah. Sa presinto ko na nga magpaliwanag. Bilis usad. Ang dami mo pang satsat. Wala siyang magawa kundi ang sumama. Kahit hindi alam ang isyong ibinabato sa kanya. Pagdating sa presinto, isang pamilyar na mukhang sumalubong sa kanya. Ikaw akala tahimik yung buhay. Hindi pa tapos kalbaryo mo, Totoy. Don Rafael, ikaw ang nagpahuli sa akin. Tanong niya ngunit imbis na sagutin siya'y sumigaw ito. Sir, ikaw ba kuha ebidensya kanya bahay? Tanong nito sa isang pulis. Don Rafael, itong bag na ito ay natagpuan namin katabi niya habang natutulog. Katabi? Mukhang bitbit niyo yan ang bumungad kayo sa harapan ko ah. Bakit? Ano bang mayroon sa bag na yan? Maang-maangan ka pa. Galit na wika ng pulis nito sabay bukas ng bag. Ibinuhos sa kanyang harapan ng napakaraming pera. Pera? Saan galing yan? Kita niyo ebidensya. Siya pasok aking bodega para linis pero siya nakaw aking daming pera. Nagulat siya at hindi inasahan ang ginawang yon ng Chinese na hilaw sa kanya. Parang gusto niya itong sakalin. Kung alam ko lang na ganyan ka pala ka-traidor, Don Rafael, sana tinodas na kita kagabi pa. Kayo ba dinig yon? Siya banta sa aking buhay ah. Mas lalo siyang nanggalaitin ng mapagtanto. Nakakontsaba nito ang isang pulis. Sa paraan ng tinginan ng mga ito, alam niyang may nilulutong plano ang mga ito sa kanya. Wala siyang magawa. Kalaboso ang labas niya at himasraya siya at kailangan niyang kumuha ng abogadong tutulong sa kanya. Saan naman siya kukuha ng ipambabayad kung sakali man? Ano ang magiging laban niya sa bilyonaryong Chinese na yon? Hoy, mukhang ang aga mong natiklo ah. Ano bang kaso mo? Tanong sa kanya ng isang maliit na taong sa tansya niya ay edad 40 pataas. Eto, inakusahan ako ng walang hiyang inchik na hilaw. Ginawa pang kakuntsabang isang pulis. Wala akong kasalanan. Naprima pa ko. Nako, mukhang marami kayo rito ah. Hindi lang ikaw ang may ganyang kaso. Oo nga pala, ako si Okong. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Rindo. Leching buhay ito. Mukhang puro kamalasan na lang ah. Ganyan talaga ang buhay. Gusto mo bang sumama na lang sa amin? May plano kaming tumakas. Talaga? Oo, may ginawa kaming tunnel patungong labasan. Mamayang hating gabi. Tamang-tama dahil may Christmas party ang mga pulpul na pulisya. Madali tayong makakalabas niyan. Kapag nalasing ang mga yan, tiyak na hindi na nila mapapansin na wala nang natirang preso sa loob ng ating selda. Hindi ba delikado? Natural kapag nasa labas ka na, magtago kang maigi nang hindi ka mahuli. Pag-iisipan niyang mabuti ang bagay na yon. Isa lang ang pumasok sa kanyang isipan. Iyon ay ang maghiganti. Hindi niya palalampasin ang ginawa sa kanya ng halimaw na amo. Hindi niya palalampasin ang ginawang yon sa kanya at tinitiyak niyang hindi ito mabubuhay ng matagal. Kasama ng alaga nitong halimaw, ang taong kogita na lihim sa likod ng pagyaman nito ng sobra. Hindi siya makapaghintay ng hating gabi. Parang gusto na niyang lumabas, ngunit kailangan niyang habaan ang kanyang pasensya. Bawat patak ng oras ay hindi lamang siyang nakaabang, kundi maging ang kanyang mga kasama. Maaga pa lamang ay nagsisimula na ang kasiyahan sa labas. Palihim ang mga itong nagpalaslit ng inuman. Karamihan ay mapupula na ang muka. Tamang-tama, pagdating ng hating gabi ay tulog na ang mga yon. Hindi nga siya nagkamali at mabilis na lalasing ang mga ito, kaya tagumpay ang kanilang pagtakas ng gabing yon. Walang ibang pumasok sa kanyang utak kundi ang pasabugin ng loob ng bodega ni Don Rafael sa gabing iyon. Maraming naka-stock na gasolina malapit sa generator ng hotel. Kumuha siya ng isang container pagkatapos ay dinala yon sa malaking silid kung saan nagtatago ang tagong kogita. Pinakadulo na yon kaya kahit guwardiya ay walang pakialam doon, kaya magagawa niya ng malaya ang kanyang gusto. Mabilis niyang napasok ang loob ng bodegang yon dahil minsan na rin siyang nakapasok doon. Nagmamadali lahat ng kanyang kilos. Matapos ibuhos lahat ng dalang gasolina ay lumabas na siya agad. Patakbo niyang tinungo ang pintuan. At doon ay tinapunan ng nag-aapoy na posporo ang silid bago isinarado. Agad din siyang tumakas bago pa man mapansin ang paglaki ng apoy. Kinabukasan, ang mansyon ni Don Rafael ang kaniyang punteriya. Ang mismong Don ang gusto niyang makaharap upang ipamukha dito na mali ito ng minamaliit. Naganap siya ng daan kung saan pwedeng mapasok ang mansyon.
Nang walang mahanap ay nag-doorbell siya. Hindi pa naman ganoon kalalim ang gabi. Makakahanap pa siya ng paraan. Isang maid ang nagbukas ng gate. Magalang siyang bumati at sinabing pinatatawag siya ng Don. Ipinakita niya ang kanyang ID sa hotel nito bilang isang maintenance. Agad nagtiwala ang katulong at pinapasok siya. Itinuro ang kwarto ng Don. Malawak ang ngiti niya habang papalapit sa silid nito. Ganun lamang kadali pasukin ng bahay. Diretso na siyang binuksan ng pinto at tama nga ang hinala niyang hindi yun nakakandado. Narinig niyang tila umuumbago lang Don. Nagtaka siya dahil balot ng bendahe ang katawan nito. May ilang hindi na balot sa parting kamay at may tila babahid ng pagkapaso. "Kumusta, Don Rafael? Mukhang napaaga ang karma mo ah." Ikaw, paano ka takas bilibid?" Madali lang tumakas, Don Rafael. At dahil nauna na akong ginawa na masama, pasensyahan tayo. Hindi kita uurungan at ipapakita ko sa iyo na mali ka ng minamaliit. Ikaw, sunog sa aking kambal. Ang taong kogita aking kambal. Siya patay sunog, kaya ako malapit na patay. Kambal mo ang taong kogita na yon? Oo, siya aking kambal. Siya bigay yaman, kabila sumpa ang kan. Kami patay, ikaw tanggap sumpa. Kumunot ang kanyang noo sa sinabing yon ng Don. Naghihingalo na ito at may pinindot na parang doorbell. Narinig agad niya ang mga yabag pakyat. Balak sana niyang tumakas dahil sa utak niya baka magsumbong ito. Ngunit bigla itong nahirapang magsalita. Napagtanto rin niya na nurse at doktor ang pumasok para gamutin ang Don. Inutusan siya ng doktor na tumabi dahil susuriin ito ang nakaratay na pasyente. Ilang sandali pa narinig niyang tiniklara ng doktor na wala ng buhay ang Don. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o makukonsensya. Madali siyang magpaalam. Habang naglalakad sa labas ay napag-isip-isip niyang mas mainam na umuwi ng probinsya kaysa para siyang daga na kailangang magtago dahil may umaaligid na pusa. Pinukay niyang itim na diamanteng nakuha niya matapos matalo ang taong kogita. Binenta niya yon sa black market at pagkatapos makakuha ng malaking halaga ng pera ay umuwi agad siya ng probinsya. Alam niyang wala na ang kanyang kaso dahil patay na si Don Rafael. Naging abandonado ang hotel. At wala na rin siyang ideya kung nasaan na si Manager Iligan. Tiyak naman siyang nakahanap na ito ng bagong pagtatrabahuan dahil tapos naman ito ng kanyang kurso. Pagdating sa kanilang probinsya ay masaya siyang sinalubong ng pamilya, lalo na ng kanyang inay. Tuwang-tuwa ito dahil halos dekada na rin siyang hindi makauwi. Nasaan na ang apo ko? Dinala mo man lamang siya ng mag-inam mo dito. Ang sabi niya, asawa ka na ron sa lungsod eh. Tanong ng kanyang inang si Aling Era. Wala yun na sumama sa ibang lalaki. Nako, paano ang anak nyo? Sinama niya, saka hindi rin ako sigurado kung anak ko nga ba yun. Nako, malas naman, nakala ko pa naman makikita ko ng apo ko. Hindi pa pala. Wala na maghahanap pa ako ng babaeng disente at mapagkakatiwalaan sa buhay. Ano pa nga ba? O siya, kumain ka muna. Tiyak akong pagod at gutom ka galing sa biyahe. Medyo punay, ang hirap pa rin pasukin ng baryo natin. Lubak-lubak pa rin ang daanan eh. Buti nga yung mga may kalabaw eh. May karusang pagsakyan ng pali para dalhin sa kabilang baryo. Ang hirap pa rin dito sa baryo natin. Walang gilingan ng palay. Wala pa rin palang pag-unlad ang baryo natin. Hayaan mo, Nay. Ako magpapaunlad sa baryong ito. Naku, nangarap ka pa talaga, anak. Hindi pangarap lang, Nay. Talagang bibili ako ng gilingan ng palay. Saan ka naman kukuha ng pera? 200,000 ang halaga ng mga makinaryang yan. Baka nga milyon pa eh. Alam ko, Nay. Si tatay ba nasa sakahan niya? Oo, mamaya lang darating na yon. Hindi nga ito nagkamali dahil maya-maya lang ay tanaw na niya ang tatay nobre niya. Pasan nito ang araro. Tuwang-tuwa rin ito nang makita siya. Mahabang kanilang naging pag-uusap hanggang sa napag-usapan nila ang tungkol sa mutya ng buhaya na bigay ng kanyang lolo. Naikwento niya lahat kung paano siya pinorotektahan nito mula sa halimaw na taong pugita. Maging ito ay hindi makapaniwala. Sa tanda ko sa mundong ito, ngayon ko lamang nalaman ang tungkol sa ganyan. Totoo ang taong pugita, tay. Dati nga akala ko imahinasyon lamang yun ng mga tao. Hindi pala malilikha ng imahinasyon kung hindi nasulyapan ng totoong buhay. Ang mga ganyang halimaw ang nagbibigay ng yaman sa mga yon at hindi ko akalain na matatalo ko ang halimaw na yon at mabibigyan din ako ng yaman.
Ipinakita niyang malaking halaga ng pera at ang nag-iisang maliit na pirasong diamanteng itim na sinadya niyang huwag ibenta upang magkaroon siya ng alaala na minsan ay natalo niya ang halimaw gamit ang bertod ng buhaya dahilan ng pagkakaroon din niya ng yaman. Ang mga magulang lamang niya nakakaalam ng kwento ng kanyang pagyaman, kaya marami ang nagtataka kung paano siya nagkaroon ng ganon. Ganoong janitor ng hotel lang naman ang kanyang trabaho. Nakabili siya ng 10 hektaryang lupain, makinarya at nakapagtayo na rin ng malaking bahay na konkreto. Mabilis na umugong sa buong baryo at bayan ng kanyang pangalan. Na makapagpatayo pa siya ng malaking tindahan at makabili ng sasakyan, sinagad na niya ang pagiging mayaman sa kanilang baryo. Yaman din lang na nakilala na siyang mayaman sa kanilang baryo. Nakilala niya ang anak ng kapitan del baryo, niligawan at mabilis na napasagot. Wala rin pagtutol ang ama at ina nito nang hilingin niyang pakasalan nito. Huwag mong isipin na pumayag kami dahil sa mayaman ka, Rindo. Pumayag kami dahil kagustuhan ng aming anak. Kaya wag na wag kong maririnig na sinasaktan mo ang nag-iisa naming anak na babae. Babala sa kanya ni Kapitan, ang ama ni Alea, ang pinili niyang pakasalan. Ipinapangako ko po, Kapitan, ibibigay ko lahat ng karangyaan sa aking asawa. Hindi ko inilihim sa inyo na dati ako may kinakasama. Ngunit nagloko yun at iniwan ako. Ngayon kay Alea, nakikita kong kaya niya akong samahan sa hirap at ginhawa. Mabait si Alea, Rindo. Kaya tiyak akong magiging mabuti siyang asawa para sa iyo. Isa pa'y hindi siya ang tipo ng babaeng maluho. Pinalaki namin siyang may disiplina at may pagpapahalaga sa pera. Sa akin naman, Kapitan, lahat ng luong hihilingin niya ibibigay ko dahil mahal ko siya at dahil kaya ko. Salamat kung ganon, Rindo. Asahan kong magiging mabuting asawa ka sa aking anak. Oo naman po, Kapitan. Pinapangako ko po yan sa iyo. Bakit nga ba, Kapitan Pan, tawag mo sa akin? 2 buwan na lamang ikakasal na kayo ni Alea. Papa na rin ang itawag mo sa akin. Salamat po sa pagtanggap mo, Papa. Walang anuman, basta panghahawakan ko ang pangako mong ito, Rindo. Matapos ang kanilang pag-uusap, lalaki sa lalaki ay nagpaalam na siya rito para makauwi at maasikaso ang ibang negosyo at trabaho. Para sa kanya si Alea ang magiging kasama niya sa habang buhay. Kaya wala na siyang mahihiling pa. Tagumpay na naidaos ang kanilang bonggang kasalan. Makalipas lamang din ng 3 buwan ay masayang ibinalita ni Alea na nagdadalang tao ito. Magiging tatay na ako, mahal. Ang saya-saya ko naman. Oo, mahal, magiging tatay ka na. At alam kong isa kang responsableng tatay sa magiging anak natin. Siyempre, mahal, pangako yan. Ano nga palang gusto mong regalo ko sa'yo? Regalo para saan? Dahil binigyan mo ako ng anak kaya gusto kitang bigyan ng regalo. Ano ka ba, mahal? Ayos lang kahit wala. Ito naman ang gusto natin, hindi ba? Pero gusto kitang pasayahin kahit sa simpleng bagay lang eh. Talaga? Sige. Mamasyal tayo sa bayan at kapag may nagustuhan akong bilhin natin ha. Walang problema kahit ano yan. Pagdating sa bayan ay simpleng bagay lang din ang kahilingan nito. Iyon ay ang pugita. Yun ang gusto nitong ihawin at kainin. Mahal, naglilihi ka ba sa pugita? Siguro. Kasi masarap siya, mahal. Hindi pa naman siya naluluto, pakiramdam ko'y ang bango-bango na niya. Napangiwi siya sa sinabing yun ng kanyang asawa. Hindi pa rin yata siya makalimot sa taong pugita. Kaya nandidiri siya kapag makakakita kahit galamay nito. Simula nang mabilhan ito ng 2 kilo, ay halos araw-araw na lamang itong nagpapabili. Kaya maging siya nababahala sa magiging itsura ng kanilang anak. Mahal, baka sobrang itim ng anak natin pag makalabas yan. Bakit ba sa dami ng pwedeng paglihihan ay pugita talaga? Mahal naman, hindi ko kagustuhan ito. Kagustuhan ito ng batang nasa sinapupunan ko. Busangot na wika ni Alea. Hinayaan na lamang niya ito. Hindi nga naman ito kagustuhan ng bagay na yon. Makalipas ang ilang buwan, isang gabi ay ginising siya ni Alea na nanginginig ang boses. Masakit ang tiyan nito. Banganganak ka na, mahal? Oo yata, ipatawag mo ang kumadrona ng baryo. Malayo pa naman ang bayan, hindi na ako aabot sa ospital. Sigurado ka? Baka delikado. Hindi, kayang-kaya ko ito, mahal, magtiwala ka. Sige na, dalhin mo dito ang kumadronang si Naida. Taranta siyang tumakbo patungo sa kwarto ng kanyang mga katulong. Agad na pinatawag ang kumadrona. Tila nakahanda naman si kumadrona Naida.
At nang sabihin yun ng mga katulong ay agad din itong binitbit ang nakahanda na nitong mga gamit. Tamang-tama ang pagdating nito ay nagsisigaw na si Alea dahil lalabas na ang bata. Isang napakagwapong sanggol ang iniluwal nito, ngunit hindi lamang yon. Nagulat sila nang sabihin ng kumadrona na may isa pang sanggol sa loob. Ibig sabihin kambal ang magiging anak namin? Oo, kambal ang magiging anak ninyo. Imposible, isa lang ang nakita ng doktor sa ultrasound eh. Hindi ko alam, basta may lalabas pang bata. Pagkasabi ng kumadrone ay biglang humiyaw si Alea. Muli na naman itong umire at maging ang kumadrone ay nabitiwan ng papalabas na ulo ng sanggol nang makitang may galamay ng pugita na sumasama rito. Midwife Naida, bakit mo binitiwan? Halimaw ang sanggol na yan, hindi ko kayang hawakan. Anong sinasabi mo, Aling Naida? Hindi makaimik si Rindo nang mapagtando ang sanggol na kakambal ng kanilang anak. Gulat na gulat siya at hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Ngayon ay naiintindihan na niya kung ano ang ibig sabihin ni Don Rafael. Oo, akin siya kambal. Siya bigay yaman. Kabila sumpa angkan. Kami patay, ikaw tanggap sumpa. Hawak niya ang kanyang sentido. Ibig palang sabihin ni Don Rafael noon ay mapapa sa kanya o mapapasa sa kanya ang sumpa dahil siya ang pumaslang sa kambal. Hindi niya kayang ikwento yon kay Alea. Tiyak na kamumuhian siya ng kanyang asawa kapag malaman nito ang kanyang ginawa. Kaya palang bilis dumago ng kayamanan na mayroon siya na ipasa na sa kanya ang sumpa at ang kanyang anak ang kawawa. Dahil ang mga ito ang aani ng pagkakamaling nagawa niya o pagkakamali nga ba yon? Kasalanan ba niyang madiskubre na may kambal na halimaw ang kanyang boss? Hindi ba't kamuntik din siyang mapahamak? Kung hindi sa bertud ng buhay ay hindi rin siya nakaligtas katulad na sinapit ng ibang nauna sa kanya. Gaya ng kwento ni Manager Iligan sa kanya. Nakikiusap ako sa iyo, Midwife Naida. Magbabayad ako ng malaking halaga. Huwag mo lang ipagkalat ang tungkol sa aking anak. Pero isa siyang halimaw. Paano kung isa siyang banta sa buhay ng lahat? Hindi yan, nangangako ako. Hindi magiging banta sa baryong ito ang aking anak. Ano bang pinagsasasabi niyo, mahal? Bakit niyo tinatawag na halimaw ang aking anak? Dahil halimaw ang kambal ng anak mo, Alea. Isang batang kugita na may 8 galamay. Mahal, anak pa rin natin siya kahit na anong mangyari. Kaya kailangan natin siyang protektahan. Basta siguraduhin niyo lang na hindi magiging banta sa mga tao ang nilalang na yan. Oo, Midwife Naida. Sinisiguro ko. Agad niyang kinuha ang malaking halaga ng pera. Inilagay sa malaking bag at ibinigay sa kumadrona. Tanggapin mo ang malaking halaga na ito. Lumayo ka sa baryong ito, Midwife Naida. Baunin mo ang sikreto ng aking angkan. Walang alinlangan itong tinanggap ng kumadrona. Matapos gawin ng trabaho ay mabilis na itong umalis. Hindi pa man sumisikat ang araw ay balita na sa buong baryo ang paglista ng kumadrona. Tumupad ito sa usapan dalang sikreto ng angkan. Samantalang 1 linggo na ang nakaraan. Buhat nang may panganak ni Alea ang kambal. Ngunit wala pa rin ang puso sa isang anak nitong kakaibang pagkatao. Ilayo mo sa akin ang halimaw na yan, hindi ko yan anak. Mahal, anak natin si Cognito. Sabing wala akong anak na halimaw, hindi ko anak yan. Hindi ako magkakaroon ng anak na halimaw. Mahal, hindi sinasadya ng anak natin kung ipinanganak siyang ganyan. Hindi ba't nung pinagbubuntis mo siya, pinaglihim mo siya sa pugita? Sarap na sarap kang kumain, hindi ba? Kaya baka dahil ito sa paglilihim mo. Marami namang naglilihi, hindi naman ganito, Rindo. Hindi ko rin alam pero wag naman ganito na si William lamang ang ituturing mong anak. Kawawa naman si Cognito. Ang mabuti pa itapon mo na yan. Tayo lang naman ang nakakaalam sa bagay na ito, hindi ba? Makakaya mong abandonahin ang sarili mong dugo, Alea. Ewan ko, hindi ko alam, hindi ko matanggap ito, Rindo. Naguguluhan ako. Niyakap na lamang niya ang kanyang asawa. Kahit siya na alam ang katotohanan na hindi kayang tanggapin ang pangyayari at awang-awa sa kanyang anak. Ano pa kaya si Alea na inosente at walang alam tungkol sa sumpa? Pilit niyang pinapatanggap sa asawa ang pagkatao nito. Unti-unti kahit lagi itong umiiyak, ay kahit papaano binibigyan na rin ito ng atensyon si Cognito. Ngunit hindi kagaya ng pagmamahal nito kay William, ang anak na siyang ipinagmalaki nila sa mga tao. Habang si Cognito ay nakatago sa sikretong silid ng kanilang nasa kwarto.
Kung dati ay imbakan iyon ng yaman, ngayon ay taguan iyon ng halimaw na angkan. Ang sumpang dati ay bumabalot sa pagkatao ni Don Rafael na boss niya. Ngayon ay nasa kanya na. At ngayon ay hindi na may paliwanag ang yaman na mayroon sila. Dahil ang duming nilalabas ni Cognito, minsan ay mga maliliit na pirasong itim na diamante. Totoo ba ito? Diamanting itim na dinudumi ng ating anak? Tunay yan, Alea, kaya itago mo. Huwag mong ipagsabi kahit sa mga magulang natin ang bagay na ito. Pero bakit? Bakit kailangan nating ilihim sa kanila ni Papa? Apo nila ito. Hindi maaari, mahal. Paano kung hindi nila matanggap tapos gusto nilang ipapaslang, makakaya mo ba? Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ito nangyayari sa atin, Rindo. Bakit kailangan pang magdusa ng ating anak? Hindi ko rin masasagot ang katanungan na yan, mahal. Ako ang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito. Kasalanan ko kung bakit naging ganito ang anak natin. Mahal, hindi mo kasalanan. Kung sana hindi na lang ako naglihi ng ganon, hindi sana ganito ang mukha ng anak natin. Pero hindi kaya't sinumpa tayo, mahal? Ha? Ewan, hindi ko alam. Hindi niya masagot ang tanong na ito ng kanyang asawa. Kung pwede lamang na magkwento ay talagang gagawin niya. Ngunit takot siyang maiwan ng asawa. Patuloy na lamang nilang inilihim ang tungkol sa anak na halimaw. Silang mag-asawa lamang ang nakakaalam tungkol kay Cognito. Ang buong akala niya tapos na ang isyo tungkol kay Don Rafael. Ngunit nagulat na lang siya nang may maghanap sa kanya. Ako si Ronnie. Ikaw si Rindo, tama ba ako? Tanong pa nito sa kanya. Tama, pero hindi ka pamilyar sa akin ah. Hindi pa kita nakikilala, tama ba ako? O kung nakilala man kita, saan naman? Hindi pa. At ngayon mo lamang ako makikilala. Anong kailangan mo sa akin? Sabi na nga't ngayon lang kita nakita eh. Talagang hinahanap mo pa ako no? Bakit naman? Dahil mahalaga. Ako ang anak ni Don Rafael. Siguro naman alam mo na kaagad kung ano ang kailangan ko, hindi ba? Hindi mo makakalimutan ng ganun kadali si Don Rafael sa buhay mo. Pagkatapos ng malaking pagbabago sa buhay mo, tama ba ako? Nagulat siya at hindi makasagot sa kaharap. Ang yaman ba ang tinutukoy nito o ang halimaw na ngayon ay nasa kamay na niya? O baka ang kaso niya na ginawa sa kanya ng Don ang nais nitong buwayin? Pwede ba? Hindi ako manghuhula kaya sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo. Wala akong pakialam kung anak ka pa ni Don Rafael. Ano naman? Ang alagang halimaw niya? Ako ang pumaslang nun. Bakit ba? Naikuwento sa akin ni mama ang lahat. Bago niya iwanan ng papa noon dahil ubod ng babaero. Anong kwento naman? Sabihin mo nga. Taong Cogita. Ang taong Cogita ay pinaslang ko na. Sinabi ko na hindi ba? Kasi kamuntik na niya akong paslangin. Pinagtanggol ko lang naman ang sarili ko. Pero ang sumpay kumapit sa'yo. Kaya nasa iyo ang yaman. Hindi kita maintindihan. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasasabi mo. Walang naiwan kahit kaunting yaman sa amin. Nawala lang din lahat parang bula. Pasensya na Ronnie, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Makakaalis ka na. Bibigyan mo ko o ipagkakalat ko sa baryong ito ang pinagmulan ng yaman mo. Sa tingin mo naman maniniwala sa iyo ang mga tao. Bakit hindi? Isa ka lang anak ng magsasaka. Sige nga, paano mo ipapaliwanag ang pera at kayamanan na hawak mo ngayon? Hindi siya makatugon, ngunit hindi rin siya magpapauto sa mga pambablackmail nito. Hindi magagawang ikwento ang bagay na yon dahil tiyak na walang maniniwala. Sa pilitan niya itong pinaalis kaya galit na galit ito sa kanya. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan dahil ilang ulit kitang binigyan ng pagkakataon, Rindo. Pagsisisihan mong hindi mo pinakinggan ng babala ko. Nagmatigas pa rin siya at hindi ito pinakinggan. Hinayaan niya ito hanggang sa kinabukasan ay bigla na lamang sumugod ang kanyang biyanan na Kapitan del Barrio. Sinumbatan siya nito tungkol sa isang halimaw na alaga. Pa, saan naman galing ang balitang yan? Hindi ko alam, basta iyan ang umiikot na chismis sa baryong ito. May nakapagsabi na sa akin na may isang grupo na naghahandang pasukin ang iyong mansyon. Yun ay upang mahanap ang batang halimaw na tinatago nyo na nagbibigay ng yaman sa inyong pamilya. Parang gusto mo pa rin maniwala sa kanila, Papa. Bakit hindi? Eto, tignan mo. Nakalathala sa magasing ito, isang taong pugita na nagbibigay ng yaman sa isang angkan na may lahing incheck. Maging ang nilalabas nitong diamanting itim na nagbibigay ng yaman sa mga taong nag-aalaga rito. Halos hindi siya makapagsalita habang nakatitig sa magasin. Gayon pa man ay mabilis siyang bumawi. Hindi pwedeng mahalata ng kanyang biyanan na may tinatago silang lihim ng kanilang asawa. Papa, ang ganyan ay pwedeng gawa-gawa lamang. Bakit ka naman magtitiwala ka agad?
Bakit ka nga ba yumaman ng ganyang kabilis kung wala kang tinatagong sikreto? Hindi niya masagot yon. Ngunit naisalba siya ng asawa sa katanungang yon nang bigla itong bumaba galing ng kwarto. Bitbit ang apo nitong si William. Papa, kanina ka pa ba? Kararating lang, Alea. Kailangan ko lang kayong balaan na kung ano man ang tinatago niyong lihim o maaaring sabihin na natin na kung may kambal na halimaw yung anak niyo, mas mainam na paslangin niyo na bago pa kayo mapahamak ng mga taong baryo. Naniniwala silang totoo ang kumakalat na chismis at hindi ko alam kung kaya ko pa kayong protektahan kung darating man ang araw na susugod sila sa inyong mansyon. Tayo maniwala kayo sa mga taong yon. Ang gwapo nitong apo niyo, oh. Maging ang kanilang amay naguluhan na rin kung sino ba ang dapat na paniwalaan. Tingin na sila ni Alea na parehong nababahala sa mga sandaling yon. Nang magpaalam na ang biyenan na umuwi ay mahabang katahimikan ng kanilang pagitan bago kinibo ang asawa. Tingin mo ba may tatago pa natin ng matagal? Hindi ko rin alam, Alea. Paano si Cognito? Paano kung mapapahamak siya mula sa taong bayan? Hindi maaari, kailangan natin siyang protektahan. Alam naman natin na kahit na anong mangyari, hindi lang ito tungkol sa yaman, Alea. Anak natin si Cognito. Dugo at laman natin siya. Kaya hindi ko kayang mapahamak siya mula sa taong bayan. Iyan din ang iniisip ko. Bakit ba bigla na lang lumabas ang tungkol sa pagkatao ni Cognito? Umuwi kaya rito si Midwife Naida? Hindi niya nasagot ang tanong nito. Lihim pa rin niyang pinagtatakpan ng puno ng lahat. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito matatago. Ngunit hanggat maaari ay itatago niya ang lihim na yon. 3 araw ang nakalipas. Isang gabing hindi nila inasahan. Nagising sila sa ingay ng mga taong baryo. Nakapaikot ang mga ito sa kanilang malaking bahay. May anak kayong halimaw na siyang nagiging sumpa sa baryong ito. Kailangan niyang mamatay. Sigaw pa ng matanda. Tama, kailangan mamatay ng halimaw niyong anak. Salot siya sa lipunang ito. Salot! Sigaw din ng lalaki. Nakasilip lamang silang mag-asawa sa maliit na siwang ng kristal na bintana. Nababahala sa kung ano ang maaaring gawin ng mga ito. Kapag sapilitan ng mga itong pumasok ay hindi niya alam kung ano ang magagawa niya. Kumpara sa kanyang pamilya ay marahil kahit kamatayan pa ay kanyang susuungin maprotektahan lamang ang mga ito. Kagaya ng kanyang sinabi, hindi na ito tungkol sa yaman, kundi sa buhay ng kanyang anak na apektado ng sumpa. Ilang sandali pa ay kanya-kanyang pasok na ang mga ito. Nilagyan ng tulay ang matalas na bakod at isa-isang nagtalunan papasok sa loob. Talagang pinasok na nila ang bahay, mahal. At may dala silang apoy. Anong gagawin natin? Balak yata nilang sunugin ang ating bahay. Hawakan mo si William, akong bahala kay Cognito. Dito tayo dadaan sa likod ng bahay. Posible pa kaya mo kung napaikutan na nila ang buong bahay? Wala na yata tayong kawalan nito, mahal. Paano na ang mga anak natin? Basta kahit anong mangyari, huwag kang aalis sa tabi ko. Huwag mong hayaan na malayo sa iyo si William. Dahil akong bahala kay Cognito. Rindo, natatakot ako. Paano kung paslangin nila tayong lahat? Kawawa mga inosenteng anak natin. Huwag kang matakot, mahal ko. Nandito ako, puprotektahan ko kayo kahit anong mangyari. Marami na sila at ang iba nakapasok na sa mansyon. Pagbukas ng pintuan ay maraming taong baryo silang nasa lubong. May hawak na itak, ang iba naman ay apoy. Teka lang, ano bang kasalanan ko sa inyo? Naming mag-asawa, pati ba naman ang inosenteng anak namin madadamay pa rito? Oo nga, hayaan nyo kaming makaalis. Kunin nyo lahat ng gusto nyong kunin sa mansyon. Hayaan nyo lang kaming makaalis. Hindi maaari. Hayaan nyo muna kaming paslangin ng anak nyong halimaw. Hindi halimaw ang anak namin. Nakikita nyo naman, hindi ba? Napakagwapo ng anak namin. Bakit nyo inaakusahang halimaw? Sige nga, ilabas nyo ang mukha ng isang yan. Bakit pati mukha? Balot na balot. Nagkatingin na silang mag-asawa. Biglang lumabas ang isang kalamay ng sanggol na kulay itim. Gumalaw ito at nakita iyon ng ilan. Sabi na nga ba, halimaw yung isang bata, kaya paslangin nyo na yan. Mabilis na sigaw ng isang binatilyo. Hindi na niya nakontrol ang protesta ng mga tao. Pinagbabato sila ng mga ito ng mga hawak na tuyong dahon ng niyog na ginagawang sulo. Lumabas ang galit niya, kaya sa bertod ng buwayang tangan niya, ay nailabas niya ang bisa ng lakas ng taglay nito. Mabilis siyang tumalon at pinagsisipa ang mga kaharap. Para siyang buwaya na nakawala sa isang kulungan. Isa-isang mga itong tumama sa paderang ulo. Kitang-kita niya ang pag-agos ng dugo mula sa ulo nila.
Biglang humiyaw ng napakalakas si Alea. Nang lingunin niya ito'y halos sasabog na siya sa galit. Huling hiyaw na yun ng kanyang asawa, maging ang kanyang anak na si William. "Hindi, magbabayad kayo!" Galit na sigaw niya. Sa pagkakataong yun ay hindi na niya napigil pa ang sarili. Inisa-isa niyang mga itong atakihin gamit lamang ang pansariling depensa. Walang hawak na depensa, ngunit kitang-kita niya kung paano ang mga ito nawalan ng buhay nang magtalsikan sa matitigas na pader. "Gidalit niyo ako. Hindi ko naman gustong manakit. Kayo lamang kasi." Anya, ilang sandali pa'y napaikutan na siya ng mas marami pa. Ayaw man niyang iwanan ng mag-ina niyang wala ng buhay, ay hindi niya pwedeng suungin ng marami. At tiyak din siyang mapapahamak si Cognito. Kaya patakbo niyang tinungo ang ginawang tulay ng mga ito. Nakikita niyang malaking pagtupok ng apoy sa kanilang mansyon. Masakit ang kalooban niya habang pinagmamasdan ng isa sa malaking bagay na naipundar niya sa buhay. Ngunit sa isang iglap ay mawawala. Ngunit mas mahalaga ang buhay ng kanyang anak. Kahit halimaw ang tingin ng iba'y para sa kanya, ay anak pa rin niya ito. Kapantay ng pagmamahal niya kay William at hindi matanggap ng kanyang puso na wala na ang asawa at anak niya dahil sa mga taong baryo. Ang mga kababaryo niyang pinangarap sana niyang paunlarin, ngunit hindi niya inaasahan na ito pa pala ang magiging kalbaryo niya sa buhay. "Sinusumpa ko kayong lahat. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa aking mag-ina." Galit na sigaw niya. Sa isang masukal na kagubatan, dinala niya ang kanyang anak na si Cognito. Nagtayo siya ng munting kubo upang may masisilungan silang mag-ama na wala ang lahat sa kanya, kayamanan, pamilya. Ngunit may naiwan pang anak sa kanya, kaya may dahilan pa siyang lumaban sa hamon ng buhay. Napagtanto rin niyang hindi konektado si Cognito kay William. Kagaya ng sinabi ni Don Rafael, wala namang lapnos ang balat ni Cognito. Sa nakita niya sinunog din ng mga taong bayan si William, ang kambal ni Cognito. Kung hindi siya nagkamali ay sinubukan pang isalba ni Don Rafael noon ang kambal nito, kaya puno ng lapnos ang katawan. Ngayon ay pinagbabayaran na niya. Kung ano ang siyang inutang ay iyon din ang naging kabayaran at masasakit ang sa kanya. Dahil sa harap-harapan niyang nakita ang pagpaslang sa kanyang mag-ina. Sana pala'y hindi na lamang siya gumanti. Sana'y nagtago na lamang siya sa bundok. Matapos siyang tumakas ng gabing iyon sa kulungan. Nilamon siya ng galit niya noon kay Don Rafael dahil sa pagiging sakim nito sa salapi. Minsan ay bumababa siya ng bundok, palihim na nagmamasid sa dating baryo. Mula sa di kalayuan ay tinitignan niya ang dating mansyon. Ang layo na sa dating makulay at puno ng pangarap kasama ang asawa. Tinupok ito ng apoy at ilang parte na lamang ang naroon. Gusto niyang puntahan ang bahay ng biyanan at mga magulang, ngunit natatakot siya na baka pati ang mga ito'y pagdiskitahan ng mga taong bayan. Kontento na lamang siyang pagmasdan ng mga ito mula sa malayo hanggang sa lumipas ng 3 taon. Sinanay lamang niya si Cognito sa pagkain ng sariwang isda. Ayaw niyang maging kagaya ito ng kambal ni Don Rafael na sariwang dugo at laman ng tao ang hanap. Baliwala lamang din sa kanya ang yamang ibinibigay nito. Lahat ng diamanting itim ay nilagay niya sa ginawang banga at inilibing sa kailaliman ng lupa. Hindi na siya nangarap ng mansyon. Simpleng buhay lamang ang gusto niya. Isang hapon ay naisip ulit niyang dumalo sa baryo. Kahit makita lamang niya mula sa malayo ang kanyang mga magulang ay ayos na siya. Kasama niya si Cognito habang naglalakad. Matagal na rin siyang hindi nakadalaw kaya wala siyang ideya sa kung ano ang pagbabago sa baryo. Malayo pa lamang ay isang malaking bahay sa gitna ng isang malawak na lupain ang kanyang natatanaw. Nagtaka siya't kahit sino sa mga taong baryo ay walang kakayahan na makapagpagawa ng ganoong kalaking bahay. Puwera na lamang kung magulang niya ang may-ari. Ngunit tiyak siyang hindi gagawin ng nanay niya sa takot na pag-inita ng mga ito dahil sa kwento tungkol kay Cognito. Salot at malas ang tingin ng taong bayan kay Cognito. Hindi na magbabago pa yon. Makalipas ang ilang sandali ay nasa harapan na sila ng malaking bahay. Kunot noo siyang may nakitang pamilyar na muka. Hindi siya magkakamali. Si Ronnie, ang anak ni Don Rafael. "Bakit po, Papa, kilala mo ang taong yan?" "Hindi, anak. Tinignan ko lang kung sino ang may-ari ng malaking bahay." "Ang ganda ng bahay, Papa."
Oo anak, pero mas magandang mabuhay ng simple at tahimik, kagaya sa bahay natin doon sa bundok, hindi ba? Opo, tatay. May malaking ilog doon saka maraming isda. Oo, na siyang pagkain mo, kaya mas maganda na doon tayo nakatira dahil malapit sa ilog, dahil kailangan mo rin lagi ng tubig. Nag-uusap silang magama at hindi niya namamalayan na may isang nilalangang patagol lumapit at bumulaga sa kanila. Bulaga, gulat kayo no? Napaubo pa ito nang biglang masakal ng galamay ni Cognito. Anak, bitawan mo siya. Huwag mong gagawin yan. Kasi Papa, ginulat niya ako. Ayos na, bitawan mo na siya. Nang bitawan ito ni Cognito, isang refleksyon ni Cognito ang biglang papalapit sa kanila. Nagulat si Rindo nang makita yon. Batang pugita, meron ka rin. Oo, dahil galing din ito sa aking angkan, kaya magpapatuloy pa rin sa akin ang yaman. Akala ko noon na agaw mo ng swerte na mayroon ng aking angkan. Kamalasan lang palang nasa lumo. Kawawa ka naman. Bakit mo dito binalak tumira? Tahimik ang baryong ito. Anong balak mo? Wala naman akong binalak na masama, Rindo. Gusto ko rin ng tahimik na buhay na walang nakakakilala sa akin. Naging pagpapala din naman ako sa mga tao rito kasi nabigyan ko sila ng trabaho. Biglang uminit ang kanyang ulo. Siya rin naman naging pagpapala sa marami, pero bakit ginawang lapastanganin ng taong bayan? Ikaw ang naglagay sa buhay ng pamilya ko sa panganib nun, Ronnie. Siniraan mo ko sa mga kababaryo ko, hindi ba? Yun ba? Kalimutan mo na yon. Galit kasi ako ng mga oras na yun sa'yo. Pero wala na yon. Pasalamat ako sa'yo dahil nakuha ko ang yaman na dapat ay sa akin. Gahaman kasi yung ama ko sa totoo lamang. Wala ngang iniwan para sa akin. Buti na lamang sa akin dugo pa rin ang kanya swerte. Kaya eto si Moko, ang aking anak, ang magbibigay sa akin ng sobra-sobrang yaman. Hindi siya makasagot sa sinabing yon ng kaharap. Siguro nga'y nagbibigay yaman, pero swerte nga ba? Ilang sandali pa'y namataan niyang may binubugang putol na daliri ng sanggol ang anak ni Ronnie. Ano yan? Pinapakain mo ng tao ang anak mo? Natural, halimaw nga, hindi ba? Kaya tao ang pagkain nila. Kaya nga dito kami sa tagumbaryong ito kasi kailangan pangalagaan ang kanilang buhay. Parang hindi rin naman ang anak mo. Katulad lang naman silang halimaw, hindi ba? Talagang hindi sila magkatulad dahil kontento na sa sariwang isda ang anak ko. Gusto mong maniwala ako? Ikaw talaga rin to. Ang mabuti pa'y umalis na kayo dahil kailangan ko nang itago si Moko. Busog na siya kaya matagal pa bago muling humingi ng pagkain. Uwi ka pa nito. Ilang sandali pa'y biglang pumulupot sa kanya ang galamay ng anak ni Ronnie. Nakita rin ito ni Ronnie kaya maagap nitong sinaway ang anak. Ngunit sinani nito masyado ang bata na ang amoy ng tao ay isang pagkain. Bata pa ito ngunit sobrang lakas din. Walang magawa si Rindo kundi kunin ang nakataklos na itak. Akman tatagain niya ang galamay na pumulupot sa kanya nang biglang sumigaw si Ronnie. Wag! Wag mong susugatan ng anak ko! Nakikita mo hindi ba? Sinasaktan niya ako. Kapag nadikit pa ako sa kanya, tiyak nakakainin niya ako. Kasalanan mo rin. Hindi yan maghahanap ng dugo at laman. Kung una pa lamang ay hindi yan ang una mong pinalamon. Halimaw sila kaya malakas kahit bata pa. Kita mo naman, nakikinig ba kapag sinasaway mo? Nakita pa niya ang pagbuka ng bibig ng batang halimaw, kaya mabilis niyang tinaga ang galamay na nakapulupot sa kanya. Mabilis nitong tiniklop ang bibig sabay upo sa lupa. Anak, sabing huwag mong itakin Papaslangin ko kayo ng anak mo dahil sa kapangasan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Depensa ang ginawa ko, nakita mo yon. Bigla nitong binunot ang baril sa gilid nito. Itinutok sa kanya ngunit hindi siya nabahala. Nilagay niya sa kanyang likod si Cognito. Para naman itong lintang nakadikit at nagtago sa kanyang likuran. Unang-una, teritoryo ko ito. Pumasok kayo ng walang pag-aalinlangan. Tapos nagawa mo pang saktan ng aking anak. Iputok mo lamang, sige lang. Hindi ako magugulat pa. Anak ka nga ni Don Rafael. Hindi naman nalalayo ang ugali mo sa kanya. Sakim sa pera. Ayaw masapawan at higit sa lahat. Walang pakialam sa kapwa. Tama ba ako? Ano naman ang pakialam mo? Bakit ang kapwa ba natin ay may pakialam sa atin? Hindi ba wala rin? Kapag nangangailangan tayo ng tulong, wala tayong maasahan ng kapwa. Dahil ang kapwa, nariyan lang kapag mapera tayo. Kung wala ay wala rin silang pakialam sa atin. Kinuha ni Ronnie ang anak at binuwat. Pagkatapos muli siyang tinutukan ng baril.
Kanina pa yan. Sige lang, iputok mo. Talaga bang ginagalit mo ako, Rindo? Tatapatin na kita, Ronnie. Ayoko sa presensya ng iyong anak. Maraming inosenteng buhay pa ang nakahanay para dyan. Kaya bago pa mangyari yun ay kailangan ko ng puksain yan. Anong pinabalak mo? Papaslangin mo ang aking anak. Ikaw at ang anak mo ang uunahin ko. Pag-awi ka niyon ay walang pag-aalinlangan niya itong pinaputokan sa dibdib. 3 putok ng kalibre 45. Napasigaw pa ang kanyang anak na marinig yon. Papa! Papa! Umiiyak pang sambit nito. Huwag kang matakot, anak. Walang mangyayaring masama sa papa. Kaya huwag kang matakot. Ikaw ang halimaw. Hindi ka tinatablan ng bala. Halimaw ka rin. Sa ating dalawa, ikaw ang halimaw, Ronnie. Dahil ikaw, hinahayaan mong manalasa sa mga inosenteng buhay. Ngayon, ako naman. Pagkawika niya agad niyang kinuha ang itak sa kanyang tagiliran. Muli siyang pinagbabaril ni Ronnie ngunit hindi pa rin siya tinatablan. Sa pagkakataong yun ay mas lalong naniwala si Ronnie na halimaw siya at nagsisimula na itong umatras. Ngunit hindi niya papayagang may takas nito ang anak na halimaw. Kung mapapas lang niya si Ronnie dahil sa depensa nito sa anak, wala na siyang magagawa pa. Ang mahalagay mapas lang niya ang halimaw at hindi magiging banta sa baryong iyon. Sa tingin mo talaga papayag akong mapas lang mo ang anak ko, Rindo? Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Kahit ilang dosenang Ronnie pang dadaanan ko, hindi nakakabahala yun. Anya't binitiwan ni Ronnie ang anak at pinatakbo papasok sa malaking bahay nito. Ngunit mabilis niya itong sinundan. Hinarang siya ni Ronnie kaya ito ang initak niya. Mabilis naman itong dumepensa. Hindi maaaring makawala sa kanyang paningin ang anak nito. Kaya iniwan niya ito. Hinabol siya nito kaya mas binilisan pa niya ang pagtakbo. Huwag kang pumasok sa aking bahay. Wala kang karapatan. Lalabas naman ako kaagad kapag mapaslang ko na ang anak mong banta sa kaligtasan ng lahat sa baryong ito. Bakit ka ba nakikialam? Itinakwil ka na nila. Sinabi ko sa kanila noon na isa kang banta sa buhay ng mga taong baryo, lalo na yung anak mo. Hayop ka, sabi ng ikaw ang may pakanay. Pwes, mas lalo mong pagbabayaran lahat ng ito. Galit na sigaw ni Rindo. Malapit na niyang maabutan ng batang pugita kaya pinagtataga niya ito sa ulo. Hindi, anak! Sigaw ni Ronnie. Lumabas ang itim na likido galing sa loob ng katawan nito. Ang iba'y isinuka nito. Tuluyan na itong bumagsak sa kinaroroonan nito. Si Cognito ay nasa dibdib na niya. Sa loob ng kanyang damit, nagtatago dahil sa takot. Pagbabayaran mo ito! Huwi ka ni Ronnie. Kahit buong ang kanyo, hindi ako magngingiming paslangin, Ronnie. Mula sa ama mo hanggang sa iyo. At kung may darating pang lahi, tutugisin ko pa rin. Kahit ikaw. Wag mo kong paslangin. Hindi ako halimaw. Hindi ka halimaw pero mas masahol ka pa sa halimaw. Namatay ang anak ko at asawa dahil sa iyo sa pinagkalat mong maling balita. Gayong ikaw itong nag-aalaga ng totoong halimaw. Hindi na niya hinintay na magsalita pa ito. Walang awa niya itong tinaga. Hindi sa kung saan parte kundi sa ulo. Sa sobrang galit niya rito at hindi matanggap na nawasakan na buo niyang pamilya dahil sa kanya. Hindi niya alam kung bakit wala itong asawa, kung bakit anak lamang din nitong halimaw ang kasakasama nito sa buhay. Gayunpaman ay wala siyang pakialam sa kwento ng buhay nito. Ang mahalagay wala na ang batang halimaw na siyang banta sa buong taga-baryo. Papa, bakit mo po sila pinaslang? Dahil masama sila, anak. Wala silang awa sa mga tao. Pero ang batang pinaslang mo katulad ko, Papa. Hindi kayo magkatulad, Cognito. Siya'y masama, habang ikaw ay mabuti. Napakalayo niyo sa isa't isa. Sayang, sana may kalaro na ako. Hindi siya sayang, anak. Ang sayang ay ang ina at kambal mo na pinaslang ng mga taong bayan. Dahil sa maling akusa at maling impormasyon na pinakalat nito. Huwag ka nang malungkot, Papa. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin. Gagawin ko ang lahat, huwag ka lang malihis ng landas, Cognito. Salamat, Papa. Pareho ba tayong halimaw, Papa? Bakit mo naman naitanong? Hindi ka kasi tinablan ng bala, sabi ng mama kanina. Nako, protection ko yun, anak. Ang bertod ng buhaya. Hindi ako halimaw. Hindi ka halimaw. Dahil mabubuting nilalang tayo, naiintindihan mo ba? Tumango ito indikasyon na naiintindihan nito ang kanyang sinabi. Matalino si Cognito kaya inalagaan niya ito ng mabuti. Ipinaintindi dito ang tama at mali.
Pilit na lamang niyang kinalimutan ang nakaraan. Masakit na pinangako niyang pangangalagaan ang kanyang pamilya ngunit hindi niya nagawa. Masakit din ang loob niya sa taong bayan na ginawa na niya ang lahat ng kabutihan ngunit masama pa rin siya sa huli. Hanggang dito na lamang po ang kwento mga ka-DM. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating channel.